Naisip mo na ba? Bakit may mga bagay na kahit sira at sira na, walang naglalakas loob na itapon? Bakit sa bawat bahay laging may lumang salamin, rickety chair, isang peres ng sapatos na walang talampakan na walang nangahas hawakan? Ang mga lumang bagay na iyon ay hindi lamang alaala. Sila ay mga saksi sa mga bagay na walang sinumang nangahas magsalita. Ang mga huling regalo ng isang patay na tao. Ang mga sandata na kumitil ng buhay at tumangging magpahinga. Ang mga bagay na sumasalamin hindi mga larawan ngunit isang nakakatakot na nakaraan. Nagsimula ang lahat mula sa isang peres ng sapatos. Mula sa isang patay na pagkakaibigan. Mula sa isang gabi nang magising ako at nakita ko ang mga sapatos na yon na lumalabas ng kwarto ng mag-isa. Iyon ang gabing naintindihan ko ang isang bagay. Kung ano ang inilalagay natin sa bodega, hindi palaging nananatili doon. May isang tao na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Hindi yung first love ko. Hindi ka mag-anak. Pero matalik kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Shara. Alaala ng pagkabata. Dalawang babae, isang madaldal, isang tahimik, pumunta sa paaralan na magkahawak kamay. Sa background, patuloy na tumunog ang boses ng tagapagsalaysay. Mula unang baitang hanggang sa pagtatapos ng high school, lagi kaming magkasama. Natahimik si Shara. Ako ang kabaligtaran, laging nagdaldal, minsan hanggang sa gulo. At sa tuwing nagdudulot ako ng gulo, si Shara ang laging nagpoprotekta sa akin. Minsan nakipagtalo ako sa ilang bata mula sa ibang klase. Muntik nang mabugbog si Shara ang sumugod at sinuntok siya, pinatumba siya sa lupa. Binatukan ni Shara ang kaibigan, saka tumalikod at hinawakan ang kamay nito at kinaladkad nang walang sinasabi. Umiti siya ng mahina. Sabi ng mga tao ang mga babaeng madalas magkahawak kamay, madalas kumain ng tanghalian ng magkasama ay tibo. Pero nagtawanan lang kami. Dahil may mga bagay na lampas sa alingaw-ngaw. Sa istasyon ng tren, paglubog ng araw. Dalawang matandang magkaibigan, nakatayo sa harap ng isa't isa pagkatapos ng graduation. Pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo, kailangan niyang lumipat. Malayo. Umiyak kami. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi, "Ite-text kita araw-araw, huwag kang malungkot." Pagkatapos binigyan niya ako ng isang huli na regalo sa karawan. Isang peres ng silver gray na sneakers. Kaya may dahilan ka para lumabas tuwing umaga sa halip na matulog tulad ng palagi mong ginagawa. Larawan ng sapatos na kumikinang sa sikat ng araw. Huminto ang musika ng ilang segundo. Makalipas ang isang buwan natanggap ko ang masamang balita. Si Shara wala na. Isang aksidente. Hindi ko siya nakita sa huling pagkakataon. Nang gabing iyon, iyak ako ng iyak sa pagtulog. Ang mga mata ko ay namumula at namamaga na parang dugo. Kinaumagahan, late na akong nagising, pagod pa rin. Ngunit kakaiba ang mga sapatos ay wala na sa parehong lugar. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako. Isang bagay mainit, parang kamay na humahawak sa bukong-bukong ko. Tumalon ako. Walang tao. Ngunit sa sahig ang sapatos ni Shara ay nakalatag sa gitna ng silid. Isang sapatos ang otomatikong naglakad patungo sa pinto. Sumunod ang pangalawang sapatos. Ang
tunog ng mga yabag na walang tao. Natigilan ako. Ang mga sapatos lumakad ng mag-isa. Para bang may hinihiram ang mga paa na iyon para maglakad. Sumusunod sa sapatos, naglalakad patungo sa lumang bodega. Bahagyang nakabukas ang pinto. Tahimik akong sumunod. Ang pinto ng bodega na hindi ko nabuksan sa loob ng maraming taon ay bumukas ng mag-isa. Sa loob ay mga tambak ng mga lumang bagay. At ang mga sapatos ay nanirahan sa mga nakalimutang alaala. Isang mahinang simoy ng hangin ang umihip, isang malabo na bulong, huwag kang malungkot, ayos lang ako eh. Ang pangunahing tauhan ay tumayo, lumuluha. Madilim ang dilaw na ilaw. Marahil si Shara yon. Lumapit para magpaalam. Para ipaalala sa akin na mga pangakong hindi namamatay. At ang mga sapatos na yon, ang mga huling paalam mula sa isang kaluluwang hindi nakapagsabi ng si paalam. May mga item na hindi pinapayagang buksan. Hindi dahil sa kanilang halaga. Ngunit dahil sa loob, naglalaman sila ng mga kaluluwa ng mga hindi pa nakakalabas. Pinag-uusapan ko tungkol sa baril. Isang lumang sandata na minsang ginamit para isagawa ang hustisya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi na nito matukoy kung sino ang tama, kung sino ang mali. Sa lumang hapagkainan, ang tagapagsalaysay ay ikinuwento ng kanyang ama sa isang maulan na gabi. Si Lolo Fernan, ang nakababatang kapatid ng aking lolo, ay dating pulis sa Davao. Siya ay mahigpit, tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata parang laging may tinatago. Isang araw, bigla siyang sumulpot sa Maynila, humiling na manatili sa bahay ng aking lolo, si Lolo Romy. Ang dahilan? Maagang pagreretiro. Gustong magtanim ng gulay sa Bulacan, anya. Umupo ang matanda sa kama. Sa ilalim ng unan ay may baril na nakabalot sa itim na telang langis. Pero alam ni M. Romy may mali. Dahil ang mga taong gusto ng kapayapaan ay hindi natutulog na may baril sa ilalim ng kanilang unan. At lalo na huwag kang tumitig sa bintana tuwing gabi na parang may darating. Isang knock ay hating gabi. Tahimik ang gabi. May biglang kumatok sa pinto. Dumating ang mga lalaking hindi naka-uniforme, ngunit tinatawag ang kanilang sarili na pulis. Isang gabi, may dumating na naghahanap kay Lolo Fernan. Walang uniforme, walang badge. Ngunit ang mga salita ay matatag. Asan si Fernan? Nang lumabas si Emir Romy, nawala si Lolo Fernan sa likod ng pinto. 3 putok ang nagpaputok. Kumikislap ang mga ilaw. Ngunit walang nakakita sa katawan. Hinabol nila siya. Ngunit walang makakahanap sa kanya. Mula sa araw na yon, wala nang nakakita muli kay Lolo Fernan. Ngunit ang kanyang baril ay naroon pa rin. Sa araw, binuksan ni Emir Romy ang kabinet na gawa sa kahoy. Kinuha ang lumang grease gun na nagbabalak na itago ito magpakailanman. Itago mo sa akin bigla, ha? Iyan ang mga huling salitang binitawan ni Lolo Fernan sa papel. Ang baril ay luma na at kinakalawang na. Pero kakaiba ng kunin ito ni Emir Romy, bumitaw agad siya. Mainit. Tulad ng isang mainit na piraso ng bakal sa tanghali, kahit na ito ay nasa refrigerator sa loob ng 1 linggo. Ang bata ay naglaro ng taguan, binuksan ang kabinet sa ilalim ng kama, ang baril ay nasa loob. Pagkatapos ay nagsimula itong lumitaw sa mga lugar na walang naglagay nito.
sa ilalim ng unan, sa likod ng mga kortina, sa back garden bench. At ang pinakamasama sa lahat, nagsimulang sabihin ng mga bata ang kanilang mga pangarap. May isang lalaking walang mukha, may hawak na baril, humihingi ng tulong. Sinisiyasat ni Emir Romy ang mga lumang file, naghahanap sa mga pahayagan. Ang pangalan ni Fernan ay lumalabas sa listahan ng AWOL, absente sa tungkulin, nasangkot sa maraming sibilyan na pagpatay. Ang kamatayan ay hindi malinaw. Maraming biktima ang walang conviction. Sabi ng mga tao na ang Grease Gone ay kumitil ng mahigit 100 inosenteng buhay. At ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nagpapahinga sa kapayapaan. Taglay nila ang baril, ginagawa itong isang buhay na bagay. Gabi, kumikislap ang mga ilaw sa bahay. Nanginginig ang kamera, tinuro ng isang bata ang aparador. May lalaki sa loob, may baril siya. Scene: si Emir Romy ay hinila mula sa kama, ang wardrobe ay nalaglag, ang baril ay dumudulas sa sahig at dumiretso sa kanya. Mula sa palad niya nakikita niya ang sariling dugo na tumutulo, na para bang may bumaril sa kanya sa kanyang pag-isip. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman niya, ang baril ay hinihingi ang may-ari nito pabalik. At si Lolo Fernan ay buhay pa. Ngunit nagtatago at hindi humingi ng tawad. Inanyayahan ni Romy ang isang albularyo na pumunta. Ang ritual ng paglilinis sa gitna ng bahay, ang baril ay inilagay sa isang mangkok ng abo, na napapalibutan ng isang bilog ng asin at anting-anting. Ang albularyo, nang makita ang baril, ay agad na nagsabi, "Baril yan ng taong nagkait ng katarungan. Hindi to bakal lang kaluluwa ito." Ang ritual ay tumagal ng 3 gabi. Nang matapos, hindi na mainit ang baril. Hindi na gumagalaw. Pero bago umalis, tumalikod ang albularyo sa huling pagkakataon at sinabing, "Pero huwag niyo iwan yan alone. Kasi hanggang di pa patay ang may-ari, hindi pa yan tahimik." Simula noon nanatili ang baril na iyon sa isang lumang kabinet na gawa sa kahoy, nakakandado ng kadena. Walang nangahas na hawakan ito. Walang nangahas na itapon ito. Dahil ito ay hindi isang bagay na maaari mong itapon. Ngunit isang paalala na hindi namamatay ang nakaraan. Naghihintay lang itong bumalik at bawiin ang kaluluwa nito. Sabi ng iba, ang mga salamin ay ang mga pintuan sa pagitan ng mundong ito at ng kabilang mundo. Ang tanong ay kung sila ay mga pintuan. Sino ang nakatayo sa kabila? Naglalakad ang ina sa tindahan kasama ang kanyang anak. Ang tindera, isang matandang babae na may puting buhok at isang baluktot na ngiti, ay tumatawa. "Ma'am, magkano po itong salamin?" "Murang-mura lang, iha. Gusto ko lang may mag-alaga nito." Ilang daang piso lang binili ng ina ng bata ang salamin. Hindi na naniningil ang tindera. Bago umalis, may sinabi siyang kakaiba. "Huwag lang titingin ng hating gabi. Kasi pag tumingin ka baka hindi ka na bumalik." Noong una, inakala ng lahat na ito ay pantasya ng bata. Naglagay si Paul ng candy sa harap ng salamin at nagtanong, "Masarap ba?" Sa isang punto, itinaas pa niya ang kanyang kamay na parang nakikipagkamay sa isang tao. At pagkatapos nagsimulang magsalita ang batang lalaki sa isang pang-adultong boses. Nakatayo si Paulo sa harap ng salamin, hindi sumasabay sa kanya ang kanyang refleksyon.
Ilang frames ang mas mabagal sa kamumiti nang tumalikod si Paulo. Ibang anino. Sa gabi, aksidenteng nagising ang nanay ni Paulo na padaan sa sala. Huminto siya dahil nakita niya si Paulo na nakatayo sa harap ng salamin, hindi gumagalaw. Paulo, ngunit hindi sumagot ang bata. Sa salamin nakatingin si Paulo sa kanyang ina. At sa labas, nakatalikod pa rin si Paulo. Close-up shot, dalawang Paulos, isa sa salamin, isa sa totoong buhay. Ang isa ay umiiyak, ang isa ay tumatawa. Dugang kasaysayan. Nagkwento ang lolo sa bahay, nakasabit ang salamin na yon sa paaralan ng matatandang babae, kung saan ang isang estudyante ay pinahirapan hanggang mamatay ng isang guro. Napilitan siyang humarap sa salamin ng ilang oras bilang parusa hanggang namatay siya sa mental shock. Kasaysayan, malalim, nagsisisi. Sabi nila kaluluwa niya dumikit sa salamin. Kaya mula noon bawat bahay na may goong yan, may nawawala. Hating gabi. Full moon day. Malamig na hangin. Nagising si Paulo, tahimik na naglakad pababa sa sala. Ang orasan ay 12 oras. Kamera sa balikat ni Paulo, bahagyang yumanig ang salamin. Ang isang maliit na kamay mula sa salamin ay nakapatong sa salamin, kumakaway sa kanya pabalik. Walang nakakaalam kung bakit bumaba si Paulo. Pero kinaumagahan wala na siya. Nagpapanik ang pamilya. Pinatawag ang pulis. But there's no sign of a break-in. No broken windows. Just the mirror still there. Wala na si Paulo. Pero sa salamin nakatayo pa rin siya. Tahimik. Hindi inaalis ang tingin sa lahat. At sa pagkakataong ito ang refleksyon sa salamin ay hindi sumasalamin sa sinuman. Sinusubukan ng pamilya na itapon ang salamin, umupa ng isang tao na maghahatid nito palabas ng bahay. Ngunit ang salamin ay umiikot sa sarili. Sa susunod na gabi, ito ay nasa parehong lugar. Malinis pa. Makintab pa. Still naghihintay para sa susunod na tao. Ang mga salamin ay hindi maaaring ibigay. Hindi masira. At kung titingnan mo doon sa hating gabi, ang taong nakikita mo, baka hindi ikaw. Lumipat ang pamilya. Ang bahay ay inabandona. Sabi na kung dadaan ka sa gabi, makakakita ka ng isang batang lalaki sa salamin, kumakaway sa iyo para pumasok. Ngunit ito ay hindi na Paulo. May mga bagay itinatabi mo dahil sa tingin mo ay gagamitin mo ulit ang mga ito. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nakakalimutan mong umiral sila. Hanggang isang gabi may narinig kang yabag sa mismong lugar na akala mo ay walang buhay. 3 mannequin. Flashback. Ikinuwento ni nanay ang pagbili ng 3 lumang mannequin sa isang liquidation store sa ibang probinsya. Dati sila ay kabilang sa isang tailor shop na nasunog dahil sa electrical short circuit, hindi alam ang dahilan. Ibinenta ito ng nagbebenta ng mura. Itago ang mga ito, hindi mo alam kung kailan mo sila kakailanganin magsabit ng mga damit, manahi. Ang 3 mannequin, lahat ay babae, na may pagbabalat na pintura at hindi malinaw ang mga mukha,
ay inilagay ng maayos sa isang sulok ng bodega. Walang gumalaw sa kanila sa loob ng maraming taon. Ingaya gabi. Gabi. Bumababa ang boses. Eksena ng pangunahing tauhan, binatilyo, natutulog, biglang nagising sa tunog na naggasgas, parang mga kuko na nangangamot ng semento. Akala ko baka daga o mga pusa. Ngunit ang mga yapak ay napaka-regular. Parang may naglalakad na walang sapin sa bodega. Kinabukasan, nagpunta upang suriin. Sa sahig ay maalikabok na mga bakas ng paa, maliit, ngunit malinaw. Nangunguna sa paanan ng manikin. Pagbabago ng poses. Ang pangunahing karakter ay kumuha ng mga larawan ng 3 manikin. Sa unang araw, 2 kamay pababa. Kinabukasan, bahagyang nakataas ang isang kamay. Kinabukasan, nakatagilid ang ulo sa isang anggulo. Walang pumasok sa bodega. Nakalock ang pinto. Ngunit araw-araw iba-iba ang kanilang mga postura. Parang gumagalaw sila nang walang nakatingin. Lumunmon iyan di malaking bagyo. Isang force 1-0 na bagyo ang tumama. Ang eksena ng baha na tinatangay ang mga kasangkapan sa bodega, ang manikin ay natumba, natangay ng tubig. Nakahinga ng maluwag ang tagapagsalaysay dahil sa palagay niya sa wakas ay nakatakas ng siya. Akala ko yun na yun. Pinunasan ng ulan ang lahat. Nahugasan ang takot. Pero nagkamali ako. Isa sa 3 pagbabalik. Pagkalipas ng 2 linggo. Sunny. Nagsasampay ng damit si nanay para matuyo at sumisigaw. Sa sulok ng bakuran, isang lumang manikin na babalat ang pintura, basa, nakatayo. Walang nakakaalam kung sino ang nagbalik nito. Walang sinuman sa bahay ang kumuha nito. Walang tao maliban sa amin ang may susi ng gate. Ngunit bumalik ito. At sa pagkakataong ito, mas malapit. Sa gabi, nagising ang bida, nakarinig ng sipap-pap. Natunog na parang hindi nakadikit sa lupa ang kanyang mga paa. Malambing na tawa ng babae. Isinalaysay ng lolo, ang mga manikin ay mga sisidlan ng kaluluwa na kadalasang ginagamit sa mga paganong ritual upang panatilihin ang mga kaluluwang hindi pa nailalabas. Ang bawat manikin ay ang katapusan ng buhay ng isang tao. Iyan ay boses niya nakakatakot. Hindi sila patay. Nakakulong lang sila. Bawat manikin ay isang taong pinatay sa katahimikan. At ngayon gusto nilang lumabas. Lend unblocking look. Gabi. Slow motion. Nakaharap ang pangunahing tauhan sa manikin sa bakuran. Kahit na wala itong mga mata parang nakatingin. Nakatalikod ang kamera. Habang nakatalikod ang karakter, mabagal na ibinaling ng manikin ang ulo nito patungo sa kamera. Minsan ang mga bagay na sa tingin mo ay mga bagay. Ang mga lugar na tirahan ng mga alaala na tumangging mamatay. At ang mga alaala laging hinahanap ang kanilang daan pabalik.
Nagpasya ang aking ina na sunugin ang manikin. Ngunit noong gabing iyon sa salamin sa banyo, nakita ko ang isang hubad na babae, walang balat, nakatayo sa likod ko. Sa eksaktong parehong pose ng nawawalang manikin. Kung sino mang isilang ay isusumpa rin. Ang bawat batang isisilang ay isumpa. Ang pangalan ko ay Jericho. Hindi ako naniniwala sa mga demonyo at hindi rin ako naniniwala sa mahika. Pero may isang bagay hindi ko maitatanggi. Ito ay ang sumpa na nakatago ang aking asawa. Umupo si Jericho sa tabi ng kama, malapit nang mamatay ang kanyang Lolo Pepe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot sa kanya ang isang pulang bagay na nakabalot sa tela, sundang nagawa sa kaprebones. Madilim ang eksena, maputlang dilaw ang ilaw. "Chico," sabi niya, basag ang boses niya. "Ngayong magiging ama ka, kailangan mong malaman. Dugo natin kaaway ng mga aswang." Anya, ang kanilang mga ninuno ay mga mangangaso ng mga halimaw, lalo na ang mga aswang, mga nilalang na sumisipsip ng mga kaluluwa ng mga bagong silang nasanggol. At dahil sa genocide na yon, isinumpa ang kanilang pamilya. Eli, unang alamat. Bahay ni Jericho, maulan na gabi. Asawa si Ira, 7 buwang buntis, nagising mula sa isang bangungot. Nakarinig daw siya ng isinghot sa ilalim ng bintana. Bumagal ang kamera, sa labas ay mabilis na dumaan ang isang madilim na anino. Nagsisimula siyang umubo tuwing gabi. Isang gabi na bahira ng dugo ang mga kumot, walang nakakaalam kung saan ito nanggaling. At ang amoy isang baho na parang bulok na dugo na tumatagos sa bahay kahit na pagkatapos maglinis. Umiiyak ang nanay ko. Alam niya na amoy ng aswang ang pagbubuntis. Si Jericho ay lumabas ng kwarto ng 3 nagmumula sa kusina ang mga bulong. Kapag nakabukas ang ilaw, walang tao. Ngunit sa sahig ay may mga dugo ang bakas ng paa, maliit na parang pusa na umaabot sa likod bahay. Naglagay ako ng bitad. Ikalat ang bawang. Magsunog ng insenso. Mag-attach ng kamera. Ngunit wala itong iniwang imahe, tanging tunog lamang. Boses ng isang paos na babae. "Ibigay mo siya, bata pa lang, akin na yan." Flashback, Yiri Origin Sunga. Ikinuwento ni Lolo Pepe kung paano noong siya ay bata pa, minsan siyang nakapatay ng isang kapre, isang dambuhalang halimaw sa gubat pagkatapos ng 3 araw na pamamaril. Mula sa kalansay nito, nagpanday siya ng sundang, isang mapurol na puting patalim, matalas na parang labaha, ang tanging bagay na makakahiwa ng balat ng isang aswang. Kapag ginamit mo to, hindi na to basta laban. Magsisimula ulit ang giyera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang may hawak ng kutsilyo. Ito ay ako. Climax, paghatagap. Gabi. Himatayin si Ira sa kanyang silid. Bumukas ng hangin ang pinto. Si Jericho, hawak ang sundang, nanginginig, lumakad palabas sa likod bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, gumagapang sa bubong ang isang mahaba at malatao na nilalang. "Ice cream, umalis eh." Pero tumawa ito. Ang mga mata nito ay mata ng tao.
Ngunit ang bibig nito ay napunit mula tenga hanggang tenga. It says, tama na yang paglaban. Sumpa na yan, ikaw ang susunod. Nagmamadaling pumasok si Jericho, pinutol ang kamay ng nilalang gamit ang sundang. Bumulwak ang itim na dugo na sinabayan ng nagbabagang hiyawan. Kinabukasan, kalmado ang langit. Ligtas si Era. Normal na gumagalaw ang fetus. Pero nawawala ang sundang. Humarap ang kamera sa lumang salamin kung saan dumaan ang isang figure na nakakap na may hawak na sundang. Hindi sinasalamin si Jericho na nakatayo doon. Akala ko nanalo na ako. Ngunit ang sumpa ay hindi nawala. Ito ay lumubog. Naghihintay para sa susunod na bata.